So guys, isang mapagpalang araw at pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Sana po matry nyo po ulit na masubaybayan ang mga parts nitong WWTH ko Season 31. Season 31 na tayo guys. Maraming salamat po. Ako po ginaganahang gumawa ng mga ganito kapag ang pakiramdam ko may nanonood talaga kahit papano, may mga ilan-ilan ding nagpupuso. Kasi actually guys, hindi naman po sa pagano. Sa loob naman po ng mga panahon ako'y gumagawa nito, wala naman po akong ibang inihiling sa Panginoon kundi sana may makarinig ng boses ko. Sana mapagnilayan din ng taong makakakita ng ganito kong content kahit medyo boring, kahit medyo parang nakakainip tapusin kasi ang haba, 10 minutes. Kasi yung iba nga po 1 minuto 60 seconds nagmamadali na gusto na niyang matapos yung dulo kahit papano po sa paghiling ko po sa ating Panginoon na itong parang mission ko na to. Kasi kung tutuusin, unang-una, ginagamitan natin ng effort. Ginagamitan natin ng internet. May bayad po ang internet. Ginagamitan natin ng konting logic. Ginagamitan natin ng pag-google sa pag-notes. Ginagamitan natin ng matinding pakiusap sa mga panalangin natin sa ating Panginoon na sana may makakita ng content ko. Sana may mapangiti ako. Sana mapitik ko yung puso ng taong titingin sa content ko. Sana kahit papaano maisip niya may kaunti akong tama, may kaunti akong nasabi na nakasulat talaga sa Holy Scripture, o kung comedy man yung content mo, sana may mapangiti ako kahit 5 tao lang. O di po ba, facts yan. Yan isang real talk na ganyan ang mga iniisip natin kapag tayo gumagawa ng mga ganitong video, ng mga ganitong content. O kaya kapag ang content naman natin ni games, sana may mag-donate sa akin. Sana maraming views. Sana kung halimbawa naman mga nagtitinda ka, may tinitinda ka, may nire-review ka, may mga nag-a-unboxing ka. O di ba, gusto mo din sana may manood. Sana may bumili ng promo ko. Sana may magpa-deliver agad, baka 10 man lang akong buyer. O mga ganyan-ganyan yung hinihiling nating mga ordinaryong tao. O minsan naman, pag ikaw parang feeling mo mayamang ka, nagpapakita mo yung Hermes mo, yung mamahalin mong bag, yung mamahalin mong damit, yung mamahalin mong relo. O gusto mo sana kahit papaano may humanga dito sa items ko na to. Yung parang ganun, something like that Kasi tayo po hindi naman nagkakalayo yung mga takbo ng utak ng tao lalo na tayo isang lahi natin. So parang umiikot lang tayo, lahat tayo umiikot lang sa social media. Ako po, para sa akin guys, kahit ako parang gumugugol ako ng oras, pinagpupuyatan ko yung pagsusulat ko ng mga importanteng notes. Kasi pinalalagay ko sa sarili ko na nakatingin yung nasa itaas, na nakikita niya yung ginagawa ko, na inaalay ko ito sa kanya, tapos hinahangad kong may mangilan-ngilang tao na mapitik ko, na masabi ko sa kanya yung nadinig ko dun sa pare, na nadinig ko dun sa pastor na to, na nadinig ko dun sa evangelist na to, na kinopya ko, na naintindihan ko yung pagpapaliwanag niya sa particular verse na binasa niya sa love letter ng ating Panginoon, tapos gumawa ako ng content. Parang ang motibo ko di bali ng konti lang ang makapanood, basta yung mga taong yun tinapos ang content ko. Tapos parang napaisip siya nung tinapos niya ang content ko na itong babaeng ito parang hindi napapagod, parang tuloy-tuloy ang paggawa niya ng ganito kahahabang content. Napakatyaga ng babaeng ito, parang something like that guys. Ako po kasi guys, kahit tayo naman po kasi lahat naiisip din natin yung thoughts ng nanonood ng content natin. Alam din natin kung napangiti natin yung taong yun.
Kasi meron na tayong mga regular followers, meron tayong mga kamag-anak na sumusuporta sa atin, may mga kamag-anak na hindi sumusuporta sa atin, pero naniniktik. Nood lang ng nood, pero hindi naman tayo binibigyan ng suporta. Nanonood lang, parang naniniktik lang. Ano bang ginagawa nitong kapatid kong to? Ba't gawa siya ng ganito, gawa ng ganito? May nanonood ba dito? Parang naniniktik lang kung tama ang ginagawa mo. Kasi yan po'y normal po yan sa mga taong punong-puno ng inggit, punong-puno ng wala na lang masabi, kundi pintasan ng pintasan yung kapatid niya, tiktikan ng tiktikan, magpapagawa ng mga peking account. Tapos pagka hindi sa pinalo, masama ang loob. Minsan po talaga yung susuporta sa'yo, hindi mo pa kadugo eh. Kasi ang kadugo po, ang family po related na lang ang tawid ng mga tao ngayon. Karelasyon na lang kita kasi pareho tayo ng magulang. Pero ang mga pamilya po ngayon, lahat may issue. Ako, hindi nalalayo ako sa ganyan, guys. Lahat tayo, pamilya natin may issue. Magpakatotoo tayo, guys. Huwag tayong magpaka-plastic, kunwari, demure na demure ka, kunwari, magaling na magaling ka, kunwari, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo, pero wala ka namang ginawa, kundi pintasan ng kapatid mo, ang kamag-anak mo. Wala kang ginawa, kundi maniktik sa ginagawa ng kapatid mo, kasi walang magaling sa'yo, kundi sarili mo lang. Porque natulungan mo, porque nakapagbigay ka, wala kang ginawa, kundi pintasan yung ginagawa ng kapatid mo. Yan po'y totoo yan. Real talk lang tayo, guys. Kaya ako to sinasabi, guys. Intro ko to sa content ko. Kasi lahat tayo may karapatang magsalita. Lahat tayo may karapatang sabihin natin yung isinisigaw ng puso natin. Kasi ako, para sa akin, mangilan-ngilan lang po ang kamag-anak kong nanonood ng mga ganito kong content, pati kaibigan ko. Well, anyway, matagal na naman po akong hindi active sa pag-contact sa mga friends ko pa eh. Minsan nga po, simpleng hi and hello na lang eh. Pinsan mo man yan, kapatid mo man yan, kamag-anak mo man yan, pamangkin mo man yan. Ang mga kamag-anak po talaga ngayon, related na lang ang kumbaga sa ang usapan. Kahit mga foreigner pa, si Jackie Chan nga po mismong anak pa niya hindi sila magkasundo Kasi po normal na po yan, takbo na po yan ngayon ng siglo natin. Minsan, makakakuha ka lang ng tapat na suporta at tapat na makukonsol mo, makakapag-confide ka pa sa ibang tao, hindi sa totoong kamag-anak mo. Minsan yung sarili mong kamag-anak, sisiraan ka pa niyan para lang sa mapapabor dun sa isa pa niyang kamag-anak. Normal po yan, guys. Nangyayari po yan sa ating lahat. Minsan, para makuha mo ang isang pabor mo, gagawa ka ng kasinungalingan, playing victim ka. Kahit walang ginagawa yung isa mong kapatid sa'yo, sisiraan mo para makuha mo yung puso nung kausap mong isa mo pang kapatid. Naku guys, normal na normal po yan. Ngayon, kaya ko po ito sinasabi guys, kasi ito yung kalakaran ng pamilya sa siglo natin. Kahit pa naman po nung panahon ni Cain at Abel, nangyayari na yan Nung panahon ni Noah, nung mga anak ni Noah, nung anak ni Jacob nagpatayan, mga anak ni David nagpatayan, anak ni King Hezekiah, anak ni King Ahab, anak ng mga naunang tao, ano na po, normal na po yan guys. Tumawid po yan ng tumawid kasi nga po, ang tao ay lumihis ng lumihis sa salita at saway ng ating Panginoon. Kaya po nagkaganyan ang mundong ito. Kasi ang mga tao po, walang ginawa kundi pahalagahan ang kanyang sarili lang. Minsan saka ka lang tutulong sa kamag-anak mo kapag mamamatay na, kapag worse na ang kalagayan. Kahit mismong magulang mo, saka mo lang lilimunin kapag malubha na ang kalagayan. Facts po to, real talk po muna to guys. Kaya ako po to sinasabi kasi ito pong content ko na to guys, magto-throwback muna ako dun sa mga luma kong content. Pero marami na po akong nagawa ng notes na mga bago kong i-relate ko din sa season na to. Throwback po muna tayo sa mga few parts na mauuna. I-relate ko po muna yung mga unang siglong nangyari na mapupulutan natin ng magagandang motivation na dadagdag po sa
napakaliit na faith ng bawat isa sa atin. Wag po tayong magmayabang. Kahit ako po, maliit lang din po ang faith ko. Pero dun po sa maliit kong faith, hinuhugutan ko po yun ng pagmamahal at ng pagsamo sa ating Creator. Kasi dun po talaga manggagaling sa maliit na faith ang lalaking faith natin.